Hayop ka, Tonyo. Sinuntok mo ako. Akala mo hindi ako gaganti. Ay! May patalim siya, Tonyo! Etong ganti ko! Ah! Tonyo! Tonyo! Handog ng DZRH ang tunay sa kanyang panahon. Wala sa panlabas na anyo o sa kasarian ang kagandahan ng kalooban ng isang nilalang. Ito'y inihahayag ng kanilang kilos at ugali. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Levi sa ating dunang sa kanyang panahon. Oh, eto na po pala si Levi, Tato Pedro. Saan ka ba galing, Levi? Kanina ka pa namin hinahanap ni Crisel. Namili po ako ng mga kailangan natin dito sa bahay, pati yung mga gamit ni baby. Ay nako, bakit namili ka pa? Nakakahiya naman. Tinutulungan niyo na nga ako eh. Crisel, huwag mo intindihin yun. Malapit ka na mga anak. Wala pang mga gamit yung baby mo, kaya bumili na ako. Salamat ha. Ang bait mo talaga. Napakamatulungin pa. Eh, kanino pa ba naman magmamana ng ugaling anak kong yan? Hindi siyempre sa akin. Ako nga ama eh. Aling Mayang, nakita ko galing dito yung syota ni Levi ah. Oh, ikaw naman, Tiago. Oh, huwag ka maingay dyan. Kamami may makarinig sa'yo. Makarating ba yan kay Levi? At ako pang paghinala ang nagsabi niyan. Hindi naman syota ni Levi yun. Tinutulungan lang niya. Doon na rin ang punta noon. Tomboy siya eh. At babae yung inampun niya. Buntis nga lang. Sa bagay, ayos yun. May anak na sila. Ano ba ginawa niya dito? Nagpagawa kasi kay Criselda ang anak ko ng mga pitaka at palawit na yari sa beads. Yung mga trabaho niya? Parang sideline daw. Para kahit pa paano, kumita siya. Kahit naman hindi siya magtrabaho eh. Mabubuhay siya ni Tomboy. 6 na tricycle noon. May mga bigasan pa. Swerte nga ni Crisel kay Tomboy eh. Hindi nga raw sila. Kayo ba naniniwala na pagtulong lang ang ginagawa ni Levi? Na walang kahulugan yon? Tama. Ay, Ano? Anong hindi kayo makasagot? Kasi nga alam nyo rin na ang bakla at tomboy ay pareho lang. Kapag tumulong, may kapalit. At alam nyo na kung ano yun. Hoy, Tanyo. Kanina ka pa ba? Medyo. Pero ayos lang, Levi. Wala naman akong gagawin ngayon eh. Kinumpuni ko kasi yung isang sirang tricycle. Kaya hindi ako nakauwi agad. Ang sipag mo talaga. Kahit babae ka, kaya mong gawin ang mga gawaing pang lalaki. Yun nga lang, babae na may pusong lalaki. Gusto mo namang mabago yan, di ba? Kaya naniniwala ako na mangyayari yun. Salamat. Maunawain ka. Di tulad ng iba nating mga kalugar, pinag-iisipan ako ng masama. Alam ko yun. Iniisip nila, may relasyon kayo ni Crisel. Dahil nga sa pagtulong mo sa kanya. Alam mo, narinig ko minsan, pinag-uusapan nila yun eh. Gusto ko nga sanang makialam, pero kasama ko si Inay nung mga oras na yon. Pinigilan niya ako. Tama naman si Alimberta. Hayaan mo na lang yung mga dalahira na yon. Ang importante, wala akong ginagawang masama. At tunay ang pagtulong ko kay Crisel. Ano nga mo, Crisel? Tumawag sa iyo yung ama ng dinadala mo? Oo, Levi. Anong sabi niya? Handa na raw po niya akong panagutan. Totoo naman kaya yun. Oo nga. Tama si Itay. Baka mamaya,
alilain ka nila uli. Tapos, hindi ka pa rin pakasalan. Kaya nga hindi agad ako naniwala sa kanya eh. Ang sabi ko, kung talagang totoo yun, puntahan niya ako dito para makilala niyo siya at mapasalamatan niya kayo sa pagkupkup sa akin nung mahimatay ako sa may pintuan nitong bahay niyo. Dahil sa labis na sama ng loob sa kanya. Mabuti naman, Ineng. Hindi na iba ang turing namin sa'yo. Kaya ibig namin makatiyak na magiging mabuti ang iyong kalagayan pag umalis ka na rito. At sinabi ko rin po sabi ko, pakasalan po niya ako, Tata Pedro. Aray ko. Crisel, bakit kinuha ka ng tiyan mo? Masakit na ba? Opo, Tata Pedro. Libay, kanina pa pero Aba, minto Dali, dadali ka na namin sa ospital. Oo, Para matiyak oo. yung kalagayan. tama yun. Kunin mo na yung mga hinihanda mong gamit mo para sa iyong panganganak. Libay, anak. Oh, Napapansin ko, mula nung makapanganak at umalis dito si Crisel, madalas ka nang malungkot. Iho, naninibago lang ho ako. Kasi, ilang buwan din tayong tatlo dito. Maingay, masaya. Ngayon, dalawa na lang ulit tayo. Nami-miss mo ba siya? May damdamin ka ba sa kanya, anak? Sabihin mo, hindi naman ako magagalit. Alam mong, lagi kitang handang unawain. Baka hindi kayo maniwala. Pero totoo, wala pa talaga akong damdamin para sa kanya. Oo, aminin ko. May mga naging crush ako nung mga babae nung high school. Pero mula noon, wala na ako nagustuhan. Ayun nga lang, hindi ko mabago yung pagkilos ko ng lalaki. Siguro nga, dahil may pusong lalaki ako. Marahil yan ay dahil sa ako lang ang nagpalaki sa iyo. Dahil pumanaw ang iyong ina sa pagsisilang sa iyo. At dahil tayo lagi ang magkasama, nakuha mo lahat ng kilos ko. Ay, sana nga po itay totoo yun. Sana nga isang araw, maramdaman ko. Di pala ako talaga tomboy. Ay nako, Tiago, lasing ka na. Hindi pa, Aling Mayang. Sige nga, bigyan ko ang alak. Pambayad naman ako, oh. Oy, si Levi, dumarating. Bao nga. Si Tomboy, oh. At kasama na naman si Tonyo. Ang tanga niyang manliligaw. Libay! Daan mo na sandali, oh. Oh, bakit, Tiago? Napapansin ko, laging ito si Tonyo ng kasama mo, eh. Wala na ba yung siyota mo si Crisel? Natauhan na ba, ha? Alam na niya hindi kayo pwede. Huwag kang tumawa dyan. Hindi ko syota si Crisel. Oo. Tinulungan ko lang siya. At kaya wala na siya. Nagpakasal na sila nung ama ng kanyang anak. Ay, Levi. Huwag mo nang pansinin niya si Tiago. Oy, Kasi, Lasing na kasi yan, kaya ganyan. ikaw naman, oh. Nabigo ka na nga, eh. Ayaw mo pang aminin. Tiago, wag mo naman ganyanin si Libay. Uy, Totoo Tonyo. naman ang sinasabi niya eh. Tonyo, hindi mo nakikita ang katuwaan yan. Dahil gusto mo siya, eh. Ako nakikita ko. Kaya sinasabi ko. Kaya huwag kang magpakatanga, ha? Sa panliligaw sa kanya. Kalimutan mo na yung tomboy na yan. Wala ka saan dyan. Bebot ang type niyan, eh. Alam mo, ang daldal mo eh. Wala ka na sa lugar. Wala. huwag mo naintindihan yan. Ikaw na nga pinagmamalasak kita, ikaw pagalit. Gago ka pala talaga, Tonyo, eh. Huwag mo akong minumura, ha? Aray ko! Tonyo! Gago ka! Ayop ka, Tonyo, sinuntok mo ako, ha? Ha?
Alam mo, hindi akong gaganti. Ano yan? May patalim siya, Tonyo! Itong gati ko! Tata Pedro, Grisel, paano mo nalaman na narito kami sa ospital? tinuwagan ko po kanina si Libay para mangumusta. At nasabi po niya sa akin na narito nga raw kayo sa ospital dahil kay Tonyo. Ano po ba nangyari? Bakit siya narito? Sinaksak siya ng lasing na si Tiago. Magkasama sila ng anak ko na mangyari yon. Kumusta na po ang lagay ni Tonyo ngayon? At bakit po siya sinaksak? Libay, Grisel, totoo nga pala nga sabi ni Tata Pedro. Narito ka sa chapel at umiiyak. pinakikiusap ko sa Diyos. Ligtas niya si Tonyo. Huwag niyang kunin ang lalaking mahal ko. Mahal mo siya? Oo. Oo, Grisel. Ngayon ko na napatunayan ito. Ngayon na nalagay sa panganib ang buhay niya. Tiyak na matutuwa siya pag nalaman niya yan. Huwag ka nang umiyak. Ligtas na siya. Mang Pedro, salamat at dumating kayo. Magpasalamat ka't ligtas na si Tonyo, Tiago. Kung napatay mo siya, lalo mabigat ang magiging kaso mo. Patawarin niyo ako. Lasing lang ho ako, kaya ako nagawa yun eh. Mabait naman ho ako eh. Pakiusap po, huwag niyo na ako ipakulong. Kinalibay at Tonyo ka makiusap. Handa po akong humingi ng tawad sa kanila. At sagutin ang lahat ng mga abalang naidulot ko sa kanilang dalawa. Nabusog ka ba, Tonyo? Oo naman. Ikaw kasi nagpapakain sa akin eh. Kasi gusto ko, gumaling ka na agad. Talaga? Mm. Alam mo, ang sarap pala pag ganito ang lagay ko. Inaalagaan mo ako. Parang pakiramdam ko, mahal mo ako. At ayaw mong mawala ako sa buhay mo. Bakit? Di mo ba nararamdaman totoo yun? Ha? At anong... Oo. Mahal na pala kita. Libay? At naramdaman ko ito nung mga hanip ka. Naramdaman ko, di pala ako tomboy. At ayoko mawala ka sa akin. Libay? Libay, salamat. Pagaling ko. Magpapakasal ka agad tayo. Laging may gantimpala ang taong may mabuting kalooban. At lagi namang may nilaga ang taong matyaga sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho Jr., Susan Robles at Phil Cruz. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Buyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz, sa kanyang
panahon.